Usapang batas ba ang hanap mo? Gabay o payong legal ba mula sa isang abogado? Alamin ito sa Batas ng Bayan. Batas ng Bayan. Alamin ang mga karapatan, dumulog at makinig sa Batas ng Bayan. Ang programang magbibigay ng malinaw na kasagutan sa inyong problemang legal. Sasagutin at tatalakayin ang mga katanungang may kaugnayan sa alituntunin ng bayan. Ito ang Batas ng Bayan. Batas ng Bayan. Tuwing araw ng Sabado, alas 6 hanggang alas 7 ng umaga. Kasama ang mga tagapagtaguyod ng katarungan, Attorney Felix Jr. Escalante at Rajuman Bel Kibra. Batas ng Bayan sa DXPR RMN Pagadian. Ayan. Batas ng Bayan. Mga kasama ng mga ka-idol, welcome sa atong programang Adunay Kalabtanan sa Hilisgutan ng Legal. Kini ang programang Batas ng Bayan ninyong mabati sa DXPR RMN 603 o 96.7 IFM News Pagadian. Live mo siyang makita sa atong official Facebook page ang DXPR RMN 603 o 96.7 IFM News Pagadian. O gingon man sa Batas ng Bayan page o good news sa atong mga suking tigpaminaw o good news sa mga tanaw sa atong mga live kay naa na YouTube channel ang Batas ng Bayan. I-search lang ang Batas ng Bayan. Yung makita, please subscribe sa official YouTube channel sa Batas ng Bayan. Adlaw karon nga Sabado, Hunyo 21, 2025. Sa ngalan ni Piara Juman Bel Kibra, ako si Piara Juman 41 Joan Guago, makig-uban kaniya sulod sa usa ka oras nga tulumanon. Nga adunay kalabtanan sa mga hilisgutan ng legal, pangutanang legal dinhi sa programa nga Batas ng Bayan. Kauban nato karon sa kanunay ang duha ka mga abogado sa Escalante Law. Unahon nato, it's his turn. Turno na karon sa usa sa mga inilang abogado sa Escalante Law, si Attorney Diamante Aras. Good morning, Attorney. Welcome. Yes, ma'am. Good morning and good morning, sir. Good morning sa tanan natong tigpaminaw, followers, likers o guban pa diha. Kini na usab si Attorney Diamante Aras, makikauban kaninyo nining usa ka oras nga tulumanon. Good morning sa atong mga inyong mga kauban sa Escalante Law, Attorney Jam. Yes, good morning ka, Attorney is Julius Alcano, Attorney Daryl Pagunsan, og samo ang pretty kayo nga Attorney Lidis Stephen Obiso, og namo nga si Ma'am Inday, DB Arnido, og ang mga kauban sa opisina dito sa Osame, si Sir Durano. And of course, ang leader of the band sa Escalante Law, si Attorney Felix Escalante Jr. Attorney, good morning. Good morning, Ma'am Jo. Good morning, Attorney Aras. Good morning sa natong mga suking tigpaminaw sa tuang mga nagatang sa tuang live broadcast sa YouTube. Sabado na po, military bitar na punta o ginhaw tunta nga makahatagtag mga opinion, mga lamdag ug dugang kasayuran sa inyo sa nagbaga nga mga issues ug nagbaga nga mga legal nga mga problema. Para nga makahimo ta sa tuang pangunahuna opinion nga dunay legal nga basihan. Ato mga sukitig paminaw og nangatang sa programa sa Batas ng Bayan matag adlaw Sabado na binya diha sa Misamis Occidental, Attorney. Yes, Ma'am Jo, no, nabi opisinang gamay dito sa Osamis, nami sa Kaaminyo sa Mora Streets, no. Na dito ang amuang paralegal si Sir Chief Cirilo Verano, no. Inauton ta makaadto mo dito, manginom tag kape kay perting paita among kape sa siyudad sa Osamis. So good morning sa tanan mga taga Osamis, tanan nga mga taga Misamis Occidental, Lanao del Norte, Lanao del Sur. Apil na po dato ang mga amigog, mga higala nga mga abogado diha sa Zamboanga del Norte. Welcome, good morning. Inauton ta nga mag-uban-uban tayo sa oras karong adlaw Sabado. And Attorney, sama sa akong ikaingon kaganina, Attorney Jam, Attorney Felix nga naanay YouTube channel ang Batas ng Bayan. So katong mga ganahan nga tan-awon balik-balik ang ato ang live sa YouTube, pangitaan dito ang Batas ng Bayan o na-link ang gi-provide ang ato ang Facebook page pagkakaroon para ma-enjoy ninyo dito. Hatag mo sa inyong comment, subscribe sad mo
para nga mahibalo mi sa inyo mga pagbati kabahin sa ato ang mga programa. Ang link sa YouTube channel, official YouTube channel sa Batas ng Bayan, https://www.youtube.com/@batas ng bayan. So mao na, so i-search nyo na, i-subscribe ninyo kay bisan pa man nga dili mo makatanaw sa Facebook o ganata, ay subscribe na ang YouTube channel sa Batas ng Bayan. Kung kato mga previous pod nga mga videos gusto ninyo nga mahibaw-an bitaw kung unsay mga hilisgutanan na previous kay murag sa katuig naman ni nagdagan ning programa ha, Attorney Felix. Sagutan ni adtong ko concept April 15, 2024 no. Katuig ni kapin. Og daghan na gyud ang mga ato ang ginahisgutan diri sa ato ang programa matag Sabado. Daghan na sa pulo tag 1,000 pesos. Alas 6, 9, daghan kita mga hilisgutanan karong mga oras at taman na alas 7 antak na sa buntag. I-share ang atong live dito manukad sa Batas ng Bayan page kay basin manghatag na sad po ni si Attorney Felix, Attorney Job og 1,000 pesos sa usa sa mga hilisgutanan nato karong programa sa Batas ng Bayan. Now, Attorney, aso sa mga gitawag nato nga mga hilisgutanan karon, lipay nung tagkaay ning mga mamumuo. Pamingon ta da kanabitong gitawag nato nga 200 pesos wage increase across the board. Mao mo na siya ang tawag ani ka ng gipasaka. Murag nakapasa naman siguro ni sa House of Representatives ang 200 pesos across the board minimum wage alang sa mga trabahante sa mga private sector. Klaro na tanay mga trabahante sa private sector. Pero nagsungi man ang version ni Attorney sa Senate. Sa House. Kaya ang Senate ilaha is ang 100 pesos lang legislated wage increase. Nagsungi sila ang ending wala gyud na ratify. Wala gyud na ratify. Nang Attorney, ang pangutanan nato ni ba na aba ning impact ning 200 pesos salary increase sa mga business owners, labi ni mga small medium owners kaning inani ba Attorney? Si Attorney Aras. Attorney Jam. Yes. I-throw na ko question ni Attorney Jam. Okay ma'am, dako kay nag-impact ma'am. Duha ni ang impact, negative and positive. Okay. Kay ang gi-propose is 200 daily. Kung ato nang kwintahon sa sulod sa bulan kung naay rest day ang isa ka empleyado sa usa ka bulan sa usa ka semana nga isa, so nasa mga 26 days. So kung ato nang kwintahon na sa mga 5,200 a month, dako kay nang impact sa usa ka employer kung nakay patantalang na kay mga 5 to 10 ka mga tawo, sweldoan mo 5,000 each kada bulan. So dako kayong deficit sa iyahang income or unsa pa diha. So, ang mahimong impact ani ma'am, posible nga ang usa ka negosyo magbawas. Magbawas or madawos mag-close tungod kay makabawas man ni sa makakuha ni sa iyang income generation ba. Now, para nako ang kini manggong increase usahay lantang to sa katong mga age na minimum age earners medyo advantage no kay madungagan atong sweldo pero ang impact ani sa ulahi makakuan po ni sa atong ekonomiya ngano man kay ang resulta ni ang buhaton po ni sa mga employers ila ning ihapak ang ilahang mga nahatag nga sweldo additional dito sa ilahang produkto sama sa mga basic commodities sa mga bugas, mga noodles, mga asin bitsin o sa mga serbisyo pod para sa nang natisakyanan na mga empleyado diha sa shop mumahal na po ang kanaang dumi na effect no serbisyo. So magsuffer gyapon ang last mga magsuffer gyapon ang katong mga konsumante. So mapauli ra gyapon kung ang ikaw empleyado ka karon ibutang talang nagsuldo kag 100 per day. Then gi-increasean kag 200 per day so nahimo nang 300. Okay. So kana bang 300 ba mo increase ba imong purchasing power ana kung atong lantawon sa ulahi murag paminaw nako dili kay mutaas man sa dang imong kanaang panginahanglanon. Kung kapalit kag isa ka kilong bugas sa 2 ka kilong bugas sa 100 na kung mataas na pag-abot sa pila ka tuig ug tag 300 na pud ang kilo murag gyapon ang imong mapalit sa 300 nga sweldo so murag way ni tabo ang mahimo na ang inflation mataas. Attorney Felix,
Kuha mo na sa Ma'am Jo, no, sa laing bahin pod, medyo malipay gid nga to ang mga minimum wage earners ani kay across the board man giingon, no. Correct, Kung pasabot nga tanan mga empleyado regardless sa ilahang mga lugar gipuy-an, regardless sa ilahang mga region nga gipuy-an, gipuy-an. Ma-enjoy gid tanan sa 200 peso wage increase, no. Dramatic ni siya kaayo, no. Ngano man kay base sa mga computation lagi ni Attorney Aras, kung nagsweldo mo karon og minimum wage, kung ako save diri sa pagadian it's around 418 kung sayo per day, no. So, kung dunay 200 peso 600 increase plus. sa daily wage, mamahimo ng 618 na. No, correct me if I'm wrong, no, pero muna diha ang range, no. So malipay gid ang ato ang mga minimum wage earners ani kay para nako dramatic increase ni siya, no, sa ilahang kuan mo nang pero ang kuan ko nato ni kani manggong every time do na increase mong sa sweldo kinahanglan nga balanse-balanseho ni siya sa ato ang national government. Ngano man base lagi sa giingon kaganina ni attorney, doon na ni siya epekto niya, ripple effect ngadto sa atong ekonomiya, whether dako or gamay, no, nga mga lugar o mga communities nato kay natural mosaka ang sweldo, modako ang expense, no, wage expense ato ang mga negosyante, mga employers, dayon muubos pod ang ilahang profit margin later on, no. Pero on the side pod sa ato ang pong mga nagtrabaho, mga empleyado, mga workers ug uban pa, that would mean na somehow increase ilahang purchasing power, pero ang resulta sad ni sa later on po sa inflation nga naman kay lagi na ihapak ngadto sa pagsaka sa ihapak to sa presyo sa mga palalito no mga serbisyo ang nawala nga profit margin sa tawang mga negosyante, no. Now kung ako pod inani nga ako ang panglantaw na Ma'am Jo, no, kana manggong 200 peso wage increase manggod, legislated wage increase manggod na siya. Pasabot ana nga ang Kongreso gid mismo mo ining indusar naghimog balaod para i-implementar siya sa tibuok nasod, no? Regardless sa living situation sa nagkalain-lain nga mga lugar. It used to be magod Ma'am Jo nga ang pag-fix manggod sa sweldo sa mga lugar sa Pilipinas pinaagi na siya sa regional tripartite. Yeah, tripartite wages and productivity board, no. Kaya nga naman gihatagan manggod diha gibugaton nga lain-lain ang kanang katawag na to kanibang standard of living sa mga rehiyon, no. So lahi ang ato ang standard of living diri, ang cost of living diri sa Region 9 panalitan kumpara sa cost of living kung maghisgot ta og National Capital Region o katong mga metropolitan cities or areas, no. Muna nga sa diha nga sitwasyon ang mga regional wages board mo oy mag-fix base sa prevailing economic conditions sa matag region, no. Pero kaning ni good Ma'am Jo ani kuan manggod nati laing nga ang gulo gilang tawo diri, no, ngano man tungod kay medyo ga-offer kani siya nga move karon sa Kongreso, ga-offer ni siya karon og possibility nga himuon ni siya nga unforgettable nga di malimtan nga contribution sa kasamtangan nga naglingkod nga presidente sa Pilipinas. Okay. Kay ngano man tungod sa kadaghan sa mga legislations nga nahitabo, pero kani siya mo ibugtong, no, tan-aw nako, no, mo ibugtong balaod nga doon nag-impact sa majority sa population sa tibok Pilipinas naman halos ng trabaho. Correct. Later on kung ma-approve ni siya sa opisina sa presidente, di gid malimtan nga sa panahon ni President Bongbong Marcos nahitabo ang pag-increase dramatic pagsaka o nahimong inaani kadako na dayon ang sweldo sa tuang mga trabahanting mga mag-uuma. Ang problema ni attorney kay ang Senado dili uyon aning 200 pesos across the board wage increase. Ang ilahan na sila legislated wage increase nga only 100 pesos. Kuan na siya Ma'am Jo, no, kanang si Attorney Aras ani kabalo ni sa ani kanang kuan kanang Baycam guni sa sa Baycam. Kailangan na reconcile nila Ma'am Jo ang ilang mga legislation, no. Gikan sa Baycam gikan sa House isakam na niya sa Klaro na to na sa 19th Congress na siya attorney, no. Yeah. Okay. Yes, 19th Congress. Gikan sa House of Representatives isaka na nila sa Senate yes, para attorney. aproban. Apon ang problema ng gawron kay gamay na lang kay nabilin sa adlaw sa 19th Congress. Kung napabay time para mag-reconcile, mag-convene sila para ma-reconcile ning ilahang lahi nga bersyon. Ang sa Senate is 100 and sa House is 200. So sa una nila pag-reconcile dapat ilang na desisyonan 2/3 sa ilaha. Pero kung pangutan na makaya pa ba sa ilang nabilin nga mga adlaw? Kana ba attorney pag tawag ani pag tabok sa 20th Congress, pwede ba na nila ma-priority ni naana nga balaonon? Kuha na siya Ma'am Jo, no, according to the rules of Congress magud ani kanang tanan nga mga legislative matters Ma'am Jo nga dili mahuman sa karon nga Kongreso. Duwa gina sa nahuman. So but pasabot nato
kinahanglan siya nga i-refile pagbalik. I-file pagbalik or i-refile dito sa 20th Congress, no. Manang sakto tong giingon ni Atty. Ares kaganina napabay panahon. Kay nga naman kinahanglan mo gud ni nga i-reconcile ang version sa Senate, version sa House of Representatives diya sa Bicameral Conference Committee. Ug didto somehow mangita sila middle ground para nga magkasinabot sila og ilahang i-endorse as an enrolled bill ngadto sa Office of the President during the 19th Congress sa wa pa mahuman ning 19th Congress para nga maabot na ni sa opisina sa lamesa sa presidente for approval. Kay kung dili magkasinabot ang House o Senate sa ilang mga versions, dili mag-abot dito sa Bicameral Conference Committee ang ilahang mga gusto nga klase sa wage increase, ang mahitabo ani sa pagkakaroon dili ni siya mahimong enrolled bill, dili siya mapasa sa opisina sa presidente. So in other words, kung wala ni ma-submit dito sa opisina sa presidente for approval, for veto makaha, for inaction makaha, ang mahitabuan ni sa pagkakaroon dili siya maaksyonan. Walay balaod, walay proposed bill or proposed nga balaod nga i-approve or i-reject ang atuang presidente. So kung mo nang sitwasyon karon pag abot sa 20th Congress, considered na siya nga wala na siya nga bill o gusto nga masaka ang sweldo, kinahanglan nga doon na po'y bago nga mag-sponsor sa ingon ani nga klase sa bill dito sa sunod nga kongreso or sa 20th Congress. Mo lang gidali-dali gid nila sa House of Representatives, back to zero naman pud ay sila, no? Kung manggali. Mo na siya Ma'am Jo, kung hinumdum ta sa tong discussion sa miagi, duha mo gud ka klase ang functions manggod sa tuang House of Congress, no, na sila legislative functions, na po sila gitawag og non-legislative functions. So mo nang ang diha karon mamahimong relevant ang discussion kabahin sa impeachment sa Vice President. Kay ngano man all kanang actions manggod related sa performance sa legislative functions Kongreso kinahanglan humanon nila within the Congress. Mahitan pagpasar og bill, pagpasar og mga balaod, buhaton nila sa sulod sa 19th Congress. Kaya nga naman, according to the Constitution and according to the rules of Congress, kung dili na siya mahuman karong kongresoha, kinahanglan nga i-refile na nimo dito sa sunod nga kongreso. Karon katong gingon natog non-legislative function, appeal dito tong impeachment, appeal anang pagkahimo nilang National Board of Canvassers para sa President o Vice President, kuha na siya kanang continuing function na siya. So regardless kung asa gasugod na 19th ba or 20th Congress, na diha karon ang pagpadayon ani nga function dito sa 20th Congress. So manang medyo bibo na dihang dapita kay nga naman paspasan gyud og himo, paspasan gyud og pamaagi para mamahimo enrolled bill na during the 19th Congress para nga mosaka na siya sa Office of the President. Mo din ni mga kongresista, mga magbabalod attorney nga para naagid sila bitaw mabili na sa ilahang murag legacy every koan kanang term nila kay at least sila naa sila gipanday nga balaod. Kita mo kadto medyo mabuta mo dito ko. Sponsored by. Unsa imong participation? Authored by. Sa imong papel diri no authored dayon co-authored dayon sponsor o co-sponsor mo gani. Dili mo makita kung kinsa giutok ani paghimo ani mga proposed balaod. Labot sa mao nga pangutana o ginisgutanan na labot na 200 pesos wage increase salary bo akon across the board minimum increase atong pangutana sa atong mga suking tigpaminaw Attorney Jam, Attorney Felix, kung paigo ba ang 200 pesos nga increase ilabi na katumang nagtrabaho sa pribadong sektor. So okay ba? Sakto ba? Paigo ba ang 200 pesos across the board minimum wage? Wage increase, wage hike alang sa mga empleyado sa pribadong sektor. Unsa inyong ika-comment ana, ibutang inyong mga tubag sa Batas ng Bayan page. Ang best commenter, ang best makatubag, makadawat og 1,000 pesos gikan ni Attorney Jam ug Attorney Felix. So didto mo sa Batas ng Bayan page ug labaw sa tanan kinahanglan mo subscribe sa atong YouTube channel nga at Batas ng Bayan para makadaog mo sa 1,000 pesos nga GCash gikan ni Attorney Jam ug ni Attorney Felix sa Escalante Law. Okay? So share, i-like ninyo ang page sa Batas ng Bayan. Pangutanan na to, paigo ba ang 200 pesos nga salary increase alang sa mga trabahante sa mga pribadong sektor nga gisangat sa mga magbabalaod. Okay. Alas 6:23 samtang sa Pikas Bayan Attorney sa dili pa ta magpadayon o mag-celebrate manendak bayan sa pagadian. Araw ng pagadian. Na ay civic military parade karon Attorney? Na-approve ba kang budget?
Mabuto ko sir kabuo ka magmingaw man. Mingaw yun. Ang mingaw man pero magpadayon na gihapon ang gitawag nato nga murag na civic military parade karon attorney. Yeah, Charter Day nino atong pag-congratulate ni sa siyudad sa Pagadian sa tanang katawhan sa siyudad sa Pagadian labi na tong mga kana bitang lumad yun nga mga taga Pagadian o katong mga gitawag ng mga pirmirong tao nga naabot diri sa Pagadian katong ning sugal sa ilahang kapalaran og kaugmaon diri sa siyudad sa Pagadian minumdum ko migisgot ako ang papa ko ang lolo ug atong uyuan mga parente na ko sa bukid sa good morning sa mga taga-Gubang Pagadian Ingon sila sa una sus kining Pagadian anot-anot ra gyud ni ara gyud mga lugar diri nga pipilar ka buh tapok-tapok mga tao mo pliter lang kuno ka og musakay kag tanilya ayad kag iskadako magdagan sa tanilya og mga 5 minutos so na bukid na Pero na ang sitwasyon sa siyudad sa Pagadian ni atong sa unang panahon o karon dako na kayong paglambo ug ako ang pag-congratulate sa tanan nga mga karaang tao diri sa siyudad sa Pagadian ang tanan nga mga anak nila mga pag-umangkon apil nami nga mga apo no nga karon nag-enjoy sa paglambo sa siyudad. Atong pang-congratulate sa tanan nga mga local government officials gikan pa kaniadto pinaka-original nga mga local government officials apil na pud ang mga naglingkod nga mga local government officials baka karon. I-appeal pud nato pud ang tanan pud nga mga interesado nga mamahimong local government officials sa siyudad sa Pagadian hinaut unta nga matinuod pud ang inyong mga damgo para natong tanan diri sa tuang siyudad. og mga umaabot nga mga opisyal sa Dakbayan sa Pagadian. Lingkod naman sila. Of June 30 atong pag-advance congratulations pa namin. Attorney Jam, kanus am kanini nanian diri sa Dakbayan sa Pagadian. Ako man noon mga 2009. 2009. Oh. 2000. Oh yes, 2009 kay gikan ko sa Miss Ok. Oh. Nicole Ray 2009 eskwela ko college. Murag Ako kayo parties ko ani Pagadian namin. daghan kag mga Dili na ko experiences. nakabot ako ang mga pangandoy. Hindi ako sa mong lugar, nanipalad ko diri, so dili na ako natupad ako mga pangandoy. So Wow. salamat kay Pagadian. 56 araw ng Pagadian dahil karon na 51. So pila edad nimo ana? Dili lang ta kay kung ano ba krimen naman ang mga tanda og edad. Alas 6:25 again ang atong pangutana sa atong mga suking tigpaminaw i-share ang atong live sa Batas ng Bayan page i-subscribe atong YouTube channel nga at ang Batas ng Bayan paigo ba ang 200 pesos nga salary increase sa mga empleyado sa pribadong sektor og ngano no why yes why butang sa Batas ng Bayan page ang inyong mga tubag samtang sa pikas bahin mga attorneys kaning gitawag na to mga artificial intelligence. Ako dang i-congratulate po good morning nako ang tanan pod nga mga pinakauna og mga karaan nga mga negosyante sa siyudad. Yes, di ay attorney. Oo. Mundo mangugo kaniadto pila lang ni kabuok ang mga dagko ang mga negosyo, karaan nga mga negosyo, mga business mga negosyante diri sa siyudad, no. Ug hangtod sa karon nagpabilin paghihapon Nagyapon sila? diri sa Pagadian bisan pa sa grabe nga mga hagit ba, grabe nga mga pagpatuo, grabe nga mga shift sa mga consumer preferences. Nagpadayon gihapon sila nga nagtuo sa kanang paglambo no sa siyudad sa Pagadian. Akong pang-congratulate nila Ma'am Jo no. Ako apong pagpahinom no sa ato ang mga consumer, mga konsumante nato, mga yanon natong mga lungsuranon. Padayon natong i-patronize, padayon tang mamalit no sa karaan nga mga negosyo diri sa siyudad sa Pagadian kay pinaagi nato mo survive ni sila nga mga negosyo. Kay mahinumdum mo ko Ma'am Jo. First time ko nakakita og nakasakay escalator diri sa siyudad sa Pagadian. O sa natindahan sa ubos nga bahin? Dire ko nakasulay nga nalipay kong maayo murag elementary ko nga doon na yung mga tindahan nga air conditioned na. Oo. So una kana yung escalator mangingking yung ko ana kay block na maglantaw mo lagi escalator. O sa patulog. Og dili pa pinaagyan ni ato ang mga pinakauna nga mga negosyante dire. Oo. Dili makasulay ang ato ang mga katawhan sa Pagadian. Labi na ako ang generation no, dili makasulay sa pinakauna nga mga innovations nga gi-introduce dire no. Munang padayon ta nga kuano kung sa Tagalog pa tangkilikin natin. Lalo pa nating tangkilikin ato ang mga local businesses kay dako kayo daghan nga mga challenges labi na sa pagsulod sa dagko nga mall no. Uban pa nga mga dagko ang mga negosyo no. Ang mga challenges man good karon Ma'am Jo no apektado ato ang mga local businesses. Naay mga bag-ong mga brands, bag-ong mga outlets, bag-ong nga mall nga nisulod diri.
ug ang katawan sa pagadian kanang ganahan yun kung naay bag-o ba, no? Apan di na to kalimtan unta ato ang mga daan nga mga negosyo nga naa na gyud diri daan sa syudad sa pagadian. Muraga, first time, dili po ka na first time nakatanaw si attorney, no? Oo. Dito ko kanang bang magtan-aw ka sa train nga gadagan padulong nimo ba? Og may hindi Ma'am Jo ha, kung mali mo, kung ako masayop, upat ka buok ang sinihan diri sa Bitaw, i-mention na to. Kanang Road Road Rain, Rain, katong Clark. Palace, katong Clark, ug katong Republic. Republic Cinema, no? Sus, Ginoo ko. Manang ang uban pag abli sa mall ay sila kakitag sine. Kami napura amig tanong sine sa una. Alas 6:29. Again, ang atong pagutanan. Makarelate na ng mga taga-pagadian, mga karang tao sa pagadian. Dili pa ba ako gulang kay Ma'am Jo? Napaka sa mga 40s. Yeah. So, atong mga suking tigpaminaw, i-share ang atong live sa Batas ng Bayan page. Ang pagutanan nato, paigo ba ang 200 pesos na salary increase sa mga empleyado sa pribadong sektor? Kung no, why? Kung yes, why? Ibutang yung mga tubag sa comment section sa Batas ng Bayan page. Balik tayo malaman ng pipila ka mga pahinumdom. Usapang batas ba ang hanap mo? Gabay o payong legal ba mula sa isang abogado? Alamin ito sa Batas ng Bayan. Batas ng Bayan. Alamin ang mga karapatan, dumulog at makinig sa Batas ng Bayan. Ang programang magbibigay ng malinaw na kasagutan sa inyong problemang legal. Sasagutin at tatalakayin ang mga katanungang may kaugnayan sa alituntunin ng bayan. Ito ang Batas ng Bayan. Batas ng Bayan. Tuwing araw ng Sabado, alas 6 hanggang alas 7 ng umaga. Kasama ang mga tagapagtaguyod ng katarungan, Attorney Felix Jr. Escalante at Radyoman Bel Kibra. Batas ng Bayan sa DXPR RMN Pagadian. Batas ng Bayan. Balik na sa programang Batas ng Bayan, yung gyapong nabati sa DXPR RMN 603 o 96.7 IFM News Pagadian live. Gusto nyo nakita sa ato official Facebook page, ang Batas ng Bayan page. Ingon man ang atong YouTube channel sa Batas ng Bayan. I-subscribe ang atong YouTube channel nga at Batas ng Bayan. Sa dilipita mo pa dayon sa unahan na attorney, daghang kairo samtang naminaw sa programang Batas ng Bayan. Kalagubo ang ilahang mga monitor karon, bikan tanaw cellphone, wal gakaon attorney. Oy, good morning din sa tanan mga namahaw, no? Kay kalimot basta mamahaw galita, magluto ta sa tuang pag-atubang na to sa tanang tulo ka batakang problema. Pamahaw pagdugtog panihapon ay kalimot Fiesta Gas gigamita, no? Ang Fiesta Gas ang abot kaya at maasahang LPG araw-araw, no? Ang Fiesta Gas na daghang stocks diha sa Misola Street, Pagadian City, na apoy Fiesta Gas diha sa Barangay Santo Niño, Tukuran sa Bunga Disor. Na apoy daghan kay nilang stocks diha sa Poblasyon Aurora sa Bunga. Ako pa good morning diha sa Tag-iya og tigdumala sa Fiesta Gas nga si Ma'am Clarissa Bahamonde. Po sa siyudad sa Pagadian, Ma'am Jo, usa sa mga pinakauna gyud o kundi man gani pinakauna gyud nga nag-introduce sa LPG kanang gasol. Kanang gasol, Ma'am Jo, ang gi-introduce na dire mao ang Pagadian Gas Corporation o mas na ilang gasol, no? Ang ilang main branch, di ko malimot ani, hantod karon naagi hapon ilang main branch na des Pulmones Street, Pagadian City, particular sa Santiago, no? Linya diha sa usa sa mga pinakauna pod nga dako nga grocery store diha kanang DBM, linya diha, no? Memorize ko rin yung mga dala des Pagadian attorney. Abot bisag asa nga mita mig lawa-lawa. Sugok-sugok bisag asa. Ug na sila ilang branch diha sa Duterte Street, Pagadian City, Ma'am Jo, no? So, kanang basta pagpangluto na Fiesta Gas, apil na po ang Pagadian Gas Corporation or katong mas na ilang gasol, no? Ako pong pag-good morning diha sa Tag-iya, no, sa RCE Star News, no. Unya malagmit hisgutan nato ning mga kabahin sa mga yuta ug pa dahil mga publication needs ninyo kinahanglan i-publish ang inyong mga extrajudicial settlement and partition adto mo sa RCE Star News kaning Pagadian City Star. Na sila makita diha sa C3 Mall, no, tapad sa MWLA ug na sila kawani nga mo atubang dayon para ma-publish ang inyong mga gikinahanglan nga mga i-publish, no. Apil na diha ang mga ordinances, mga resolutions ato ang mga mga local government units o mga ordinances. Apil na pod ang mga notices ato mga employers, labi na atong mga empleyado nga medyo nagpabuyag, no, para ipakita sa katawhan wala ni connection sa ilang negosyo ni mga klase sa mga empleyado, no. Ako pong pag good morning diha ni Sir Ray Ramones, no, usa sa mga
pinakauna pod nga nagpauso sa publishing, no? Move forward for publishing diri sa syudad sa Pagadian, no? Kung good morning akong pagdayeg diha labi na kay doon na busay daghan kay nga mga damgo para sa lungsod sa Tukuran. Katupog mga magpaalot adto mo sa IPA Barbershop. Ang IPA Barbershop kita diha sa Misola Street na Pagadian City na isa na ka branch din niya diha sa usa sa mga kanang bag-o nga negosyo dali kanang 7-Eleven diha linya diha na diha ang IPA Barbershop. Napoy pikas pod nga side. Tapad pod nila pod ang usas pinakauna nga mga hardware diri sa syudad sa Pagadian nga dapat ato apong i-patronize pod, no. Na diha gihaptanan diha sa Hamisola Street, Pagadian City, ug ako nga good morning sa ilahang sa tag-iya no nga sila si Ethel and Linlin Gumunit Escalante. Ako pong greet og happy birthday Yes. sa pag-umangko, no, si Ashley Etheline Escalante. Yeah, happy birthday! Happy 20th birthday! birthday. Wow! Happy birthday sa mga June po dani si Ashley. Yeah. 20 years old na daw. 20 dalaga na. Like 14 pa man. Ako po din nag-birthday po siya itong June 16. Ay, hala, gasunod na daw ah. Isa akong mama. Oh, oy, basta mga June ra ba kay mga gwapa. Papa. Alas 6:34 daghan na kay mga comments diri attorney sa atong page Batas ng Bayan na para ayat na mo padayon sa unahan sa lain pa nato mga topic para na mo mga trabahante nga attorney nga gagmay ang sulan dako na kay ng kalipay nako nga mag-increase og 200. Mas maayo na lang madugang sa kita pero mas dako gyud mong kalipay ang mga employer mo sunod sa mandos balaod sa mas akong bana nga ang sweldohan niya wa kaabot sa minimum wage diri sa Pagadian. Gaantos man pero mapasalamaton lang gihapon kay naay mapaabot sa katapusan bahalag kulang. Oo, gikan ni Mary Yerlin yours Amolo. And then good morning to Gerald Gran Ibanez. Good morning attorneys. Good morning everyone. Ay mo siguro ning kuan attorney si Cindy Aras ay watching Madam. God bless. Oh. Good morning. And good morning di adol. Di pa igo ng 200 wage increase oy kay naapay utang okay ra untag pareha sa una. Pero karon mahal naman ang mga palalito niya. Minyo na okay ra untag dalaga ulit tawo mas dako manggali siguro kaayo. O kanang kuan. Kung pahinumdom ha kung madayon magilin ning 200 peso wage increase kada adlaw biyan ha. Ayo gipalitog i-rocks og Deliver dulag scatter. Wala ba scatter. Igo ra ang datuwan. Kulang pa i-monthly increase sa rocks. Good morning, Ma'am Joanna. Attorneys watching live. Pulo Kabog temporary patrol base sa 53rd IB. Mga sir, diyang kasundaluhan. Emerson Retisa Makintura. Good morning. Chanari Jul. Good morning. And General Gonzaga, Rendon Ross Ortiz. O sa tanang mga nag-view karon sa atong page nga Batas ng Bayan, i-share ang atong live mga kasamang mga ka-idol. Kaya doon naman kay higiyunan ng makadaw 1,000 pesos. Init kay atong mga ilisgutanan karong mga oras sa tamantala siya ala sa dugang kasayuran nga adunay kalabtanan sa ilisgutanang legal. Samtang sa Pikas Bayan attorney, trending karong issue ang gitawang artificial intelligence kung AI kanamutan aw bitaw kadidaya sa murag tinuod ba? Artificial intelligence. Naana magsiguro na attorney no pa na trending manggod ni siya kay last June 15 si Senator Ronald Bato de la Rosa nag-share sa AI kaning AI generated video. Interview. Sa mga estudyante nga misupak sa impeachment ni Vice President Duterte and kabalo naman gyud nga pro manggid ni siya. Si Bato de la Rosa. 30-second clip. Pro siya ni Sara. Pro siya ni Sara. Oo. Sara. Oh, yes. Then 30-second clip nga iyang gi-repost ni siya attorney nga miani nag millions of views then thousands of shares. Mga yun ba attorney nga mo ay nakapakugang especially katong ihang mga critics ngano mag-share mag-AI o aware ba si Senador Bato de la Rosa nga AI rato ang iyang gi-share na post no nag-viral na baka tong video nga dunay gi-interview bahin sa mga bao-baos Pagadian AI generated video po kanang wala jud ko idea tan-aw na to na attorney di ko kahibalo nga ano di mabutangan og label sa ubos nga AI generated video Tinuod jud.
di kita kahibalo nga di ito tinuod nga video no ang nahitabo no. Then atay pangutana ba ni unsa ba kadelikado ang pag-abuse sa paggamit sa artificial intelligence, Attorney Jam? Sa Attorney Jam ani. Nga, admittedly ma'am no, ako minus yung gano'ng internet, labi na mga AI, di kayo ka-detect. Pero, kinamang gawang AI, naghisgot mo tani og kanang internet. So, nata sa public, gamit siya og mga gadgets. So, diha sa gadgets, kung na kay mga post diha nga makadaot, makaulaw, makaubos sa dignidad sa usa ka tawo, or sa mga judicial person nga kanang gitawag na to, so na siya yung mga sanctions. Base diri sa kaning na isyu karon nga bahin ani kang Senator Bato de la Rosa tungod sa pag-share, tungod sa pag-comments niya diha sa AI. Sa akong lantaw, kung ato ang lantaw ng AI, nagkuan naman siya kanang naghatag siya og kanang komento ba bahin sa impeachment. Although ang katuang video AI siya, di siya personal nga tao. Dili man gud diha importante kung unsa ang nagistorya diha. Ang importante diha kung unsa ang content sa iyang message or storya. Dahil ang importante po diha, directed ba siya sa usa ka natural person or juridical person. Tungod kay ang kuan man gud sa tuang namo tay gisunod ani nga balaod kining cyber libel law. Mo ni siya nag-govern sa kanang mga post, mga unsa pa diha sa online. Now ani nga sitwasyon, daghang na alarma tungod lagi ko no kay diri bahin sa administrasyon nakadaot tungod kay ang AI bakak, nakaulaw or naka-discredit. So atong nang taon diha kung naa ba ang element sa kanang gitawag atong cyber libel crime no. Kung na diha naabay gibuhat nga imputation, nakadaot ba kani mga ingon nga naabay bias, defect or action or commission or status o kana abang mga action gibutang ba na sa public through internet o kana abang nga imputation gi direct ba sa usa ka tawo or usa ka juridical person o kana ba malicious ba or naabay knowledge ang nagpost ana. Attorney Felix, naabay specific nga or comprehensive AI law ang Pilipinas para ma-address o ma-regulate sa paggamit ni ini? Base sa kuano atong research ma'am Jo, number wala pa man gyud. Karon although na yung mga gipangluto-luto nga mga nagline-line ng mga versions sa House, sa Senado, pero wa pa gihapon mahimong balaod ning ni ano. Paabuton na to nga unta na balaod nga siguro mag-regulate no sa paggamit sa artificial intelligence sa tuang lugar no kaya nga naman this is the way to move forward man gud maabot yun ang panahon gyud nga magamit gyud tag artificial intelligence whether we like it or not. Gani ang kanang giingon na tog artificial intelligence yung tiod naman biya gyud ning pero ang impact man gud sa ato medyo minimal pa ba sa maaging mga panahon no. Kung pahitan kasi kita katubang sa tong laptop, desktop computers nato sulata sa to ang mga documents pinaagi sa Word no sa nga mga document application. Kung mo kabantay, di ba, na yung mga automatic spelling checker, grammar checker, kuban pa, mga versions na siya actually sa artificial intelligence. Pero karon mo gud nga panahon gud, ang artificial intelligence has developed in so a high level ba, no? Taas kay nga level sa kuan nga kaya niya mag-generate og mga videos nga halos di na halos ini ta kasab ka ila kung tinuod or dili tao nga gipang depicted no gipakita sa mga videos amo nang naidaghan diri ma'am Jo nga anggulo no natay gitawag og mga legal considerations, legal implications naputay gitawag diri pod nga mga ethical considerations later on no. Ang usa sa mga kung mahinumdum mo usa sa mga nahimong controversial sa miaging tuig or karong tuiga or last year tingali to dunay video nga dito makita nga dunay tao nga pare-parehag naong ni President Bongbong Marcos nga naghigop, nagsuyop og cocaine. Okay, yeah. Katungtuan ma'am Jo. AI to? Usa to siya sa gidudahan no. Gidudahan nila to nga generated to siya gamit ang artificial intelligence, gamit ang application or software nga ginganlan og deepfake no. Deepfake no. So inana ka kuyaw kay nga naman if ever dili ma-regulate ang paggamit sa artificial intelligence paggamit ani nga mga programs or mga apps ba pugha pwede man gud siyang gamiton sa dautan panalitan ibutang ka diha sa usa ka lugar din wala ka diha dayon
gamitan og artificial intelligence halos dili ma-detect kung unsa ang kalainan sa original og dili basi nun niya no. Nga gamitan og butangan og laing partner na sa laing lugar. So, lagi no sana no. Pero noon pod importante mo kay di mo gitakali kay ni Ma'am Jo kay dito na mo gani padulong ni paggamit sa artificial intelligence ni. Mo nang importante nga Nay balaod. Dunay balaod og dunay regulation ani nga naman kay na mo gud poy daghan pud kay nga mga positive uses ng positive nga yes. epekto mo guni no. Matakibalo halos tanan nga manufacturing sa to mga produkto sa pagkakaroon gagamit biog artificial intelligence na kanang robotics kanang mass production kanang sa pa na siya nga mga pamaagi no. Wala na halos gihimo ang mga kaning mga consumer goods nato pinaagi sa manual nga production no. Kung dili mga pabrika ni mga pabrika gagamit gina sila artificial intelligence no. Unang regulation siguro kaning innovation diri na nato na matikdan. Uy, delikado man or kuyaw man kay tungod aning nanggawas karon nga mga videos nga halos din ta makaila kung tinuod ba or dili ang mga tawo nga gipangpakita diri. Okay, ang pangunta nato attorney, so kaning gihimo ni Senator Bato de la Rosa, dili kini siya magpasakagaso. Akong lantaw ni Ma'am Jo no na kuan lang ni no. Matawag ba ni fake information iyang gi-share? I don't know kung di ko sure kay wa mo kabasas balaod gabahin sa fake news manggod. Pero kinahanglan lang taw namang elements na if ever no. Pero katong tuwa magid Ma'am Jo no kung para nako presumption of regularity, presumption of official function, presumption of good faith no. Ang ayan dito nga lantaon sa anggulo sa para nako sa anggulo sa constitutionally protected right to freedom of expression ang para sa kuan ni Ma'am Jo no. Muna nga ang pag-air ato wa siya kay balo siya mismo niingon man mo siya ka balo nga AI o artificial intelligence ang gigamit ato pero appeal siya sa broad range of freedoms na nga nangingon tong freedom of expression nga pwede nimong i-air i-share ang bisan unsa no nga dunay kalabutan sa imong katungod nga magpahibalo kung unsa imong sentimento sa naglain-lain nga mga isyu sa nagpalibot na to no nagpalibot na to then gani pod kung ato pong seryosohon pod ang cyber libel law if ever do na magimingon na to applicable ang cyber libel act ani ang cyber libel act di ta malimot nga wa ko malimot nga usa sa mga gitagaan og pagtagad sa usa sa mga decision Supreme Court diha kabahin sa cyber libel ang act of sharing is not libelous. Okay. Kung mag-share lang ka diha bisan pag unsa pa nakagrabe na diha unod ana pero igo lang nimong i-share wala na siya walay criminal liability dihang debita no. Gawas lang kung pinaagi sa pag-share butangan ko nimo dito bag-o pod nga topic comment nga hatag pod og additional nga pagpandaot sa uban ng mga tao. Pero kani man ko datong gilantaw tong video Ma'am Jo. Mere expression o para nako maraba og sa ba no pagpadayag lang no sa author sa maong artificially katong naka AI kamitag AI nga video sa iyang freedom of expression nga gusto niya nga kunuhay dunay interaction nga dunay nag-interview dunay intubag kabahin sa iyang pangunahon na sa impeachment sa Vice President. Okay. Lamod niya na attorney kay niingon mo kang walay balaod no nga nag-regulate aning artificial intelligence. Now, lamang ko ni na-post po sa Facebook attorney nga nabiktima siya ning online transaction nga ang resibo screenshot ni siya attorney pero nagtuo siya gipadalaan siya og kanang transaction receipt di ba mag-bank transfer ka online gised supposedly mao toy bayad ang iyang nahibaw-an nakabayad na pero wala daay ni sulod sa iyahang bank account katong receipt nga gipadala sa iya kay gigamitan daig AI so ang pangutanan to attorney makasuhan ba ang katong nag-transfer og bank receipt nga gigamitan og AI Attorney Jam. Yes ma'am, actually naikuan diha, fraud, false. So liable siya. Og kini kay gigamit niya pero kinahanglan to lang taon ang elements sa kuan no. Atong lang taon diha kung naabay elements sa cybercrime. Kung wala, matuta sa estafa o uban pa. So diha sa pagpasa og resibo nga false DI para na kumagbang sa estafa na may say fraud. Pero AI may gigamit ni attorney. Yeah, no gamit ang internet, gamit ang internet technology. Gani makonsiderar siya Ma'am Jo as cyber estafa. Okay. So, pagpangilad gamit ang internet network, internet kuan kay ang gihimo mo gud niya
ang kanang bank receipt transaction using GCash, internet man na. Dayon kanang gi-generate niya karon nga resibo, I'm sure gagamit na siya og internet-based application. Okay, Internet tinuod. na. Ang pag-send po niya karon sa AI-generated picture, padulong dito sa iyang giilad, gagamit po sa internet connection. So, matawag sa karon nga, gagamit siya sa cyber world, no? Cybernet, cyber world, bitawag na to, ana, para nga matransmit ni siya nga klase sa picture or data. So, ilad man na yung gihimo, dili sa simple nga ilad lang, dili lang sa simple nga estafa, kundi cyber estafa ang tawagan na. Naibalaod na nang dapita, fortunately, Ma'am Jo, kung mangilan ta gamit ang internet. So diha na ni sulod nga gi-abuse niya ang paggamit ng AI attorney nga na. Oo. So mo nagiingon nga gisakyan gyud ba, no? Gisakyan gyud ang maong app. Daghan kayo mga pet, mga Pinoy bisan saon. Alas 6:48 again ang atong pangutana, paigo ba ang 200 pesos nga salary increase alang sa mga empleyado sa pribadong sektor? Kani present kini permi si Ma'am Charlotte Custodio. Time na sad tagaan og pagtagad ang sweldo sa private. Yes, igo na kaina ang 200 increase para sa moapas sab sa sweldo sa public employees nga kadaghanan nga nag-increase ikaliper sa mga negosyante kay mag-level up man sab ang quality of life sa mga empleyado na paisana. Oo, pero depende ra gid po na sa lugar to. Ni may tag 200 pesos ko tag ingon niyo gaganina man dito sa Luzon 200 wala kuli ra gihapon kay na mura ra gipaphalang. No gamay no. Para sa mga taga NCR medyo gamay na no. Pero para sa ato address sa ato ang probinsya dako na kay nang 200 kay imagine ang imong 400 a day mahimong 600 na god. Mao gyud. Bagong Aerox sa kuday. Bagong Aerox, bago na po kayo matlihan. Good morning po mga Ginadal Taski. Maayong buntag Idol Jog sa mga bag-iitan. Abogado Attorney Escalera Attorney Aras. Akong opinion lang goods na jud kay ng 200 nga increase. Dako na jud kay namong tabang kay madugangan among budget matag adlaw sa among pamilya kay dako na kaing tabang kay tungod sa mga palaliton. Mahal na kaayro mga panahona. Mga nag-iingon na to ni mga comments sa atong mga suking tigpaminaw. Alas 6:50. So, maguto ang atong ang topic na atay i-cater karon nga mga pangutana legal questions Attorney John sa atong mga suking tigpaminaw kay mao guni usa sa mga giatngan sad sa atong mga suking tigpaminaw nga sila pod makarelate. Payong legal ba mula sa isang abogado? Alas 6:50. Naunti ka, Attorney Jam, ang pangutana. Attorney, naabay kung pwede bang walay covered insurance ang mga regular employees sa usa ka kumpanya? Covered regular impute. Walay covered insurance ang mga regular employees sa usa ka kumpanya. Salon Ma'am Jo. Yes. May sugot mo tag insurance basta gisgot sa atong mga private insurers ba no? Basin. Ato ang mga empleyado, ato ang mga employers Ma'am Jo. Dili sila actually obligado nga makuha og insurance, separate insurance para sa ilahang tag-sa mga empleyado no. Pero kung may sugot nga atong legally mandated insurance, kinahanglan silang i-enroll dito sa SSS, kinahanglan silang i-enroll dito sa PhilHealth, para nga in times of contingencies, kani nga mga ahensya sa gobyerno, mo hatag sa ilaha sa gikinahanglan ng mga benepisyo. No? Pero all other insurances, kuha ninyo atong mga branded nga mga medyo kuha na dyan. Labs nag-sponsor ito medyo. Alaga, mag-sponsor. Dili obligado. Kung nibalan, dili sa obligado, Ma'am Jo. Gawas lamang kung mahimo ni siya nga voluntary agreement between the employer and the employees. No? Magpuli sila silang mga resources. Dayon si employer mokuha siya group insurance para sa tanan, no? Pero ang pagkuha sa group insurance pinaagi na siya sa contribution gikan po sa employee, apil na po sa share po sa employer or dili magka on the initiative of the employer alone, no? Kaya kung nabala na may mga kumpanya nga very benevolent god sila mga empleyado or labi na nga ilahang mga empleyado nag-engage sa mga kana bang may nga natog medyo risgo nga mga trabaho ba, no? Kada adlaw ga biyahe or na-assign sa mga critical nga lugar. Muna nga ang employer sa ilahang contingency o ilahang kaluoy para sa ilang mga empleyado, ganaw na sila nga kuhaan kung group insurance. Kay anyway, og maunsa ni sila na abay mahitabo nga mga kakulian, disgrasya mga ligid, baka ni sila kay layo kay mga assignment. Gawas nga makakuha ko sa SSS, makakuha ko sa PhilHealth para ihatag sa empleyado.
na pag yung insurance benefits nga makuha pinagi sa group insurance pero dili siya obligado nga makuha na Ma'am Jo. Murag ang Armen na abiya. Mo paligid-ligid na ano. Alas alas 50. Alas kali ba attorney usa sa mga lisgutanan init nga lisgutanan kagahapon adunay panghitabo diri sa Zamboanga del Sur katong katong pagpusil Monitor. patay Monitor. pagpusil patay ni Jessel Himang ang Provincial Information Officer sa Zamboanga del Sur. Now subay sa atong nabasa attorney Jam nga gipasakaan na siya og murder case. a murder case. Murder case. Okay. Now, attorney, ano sa may kalainan aning murder o frustrated murder? Ka homicide, attorney? Wala nilabot sa kaso ni sir. Ato na, ito na, explanation. Murder nga kaso. So in general ma'am, so before ma'am, our condolences sa ako kay Sir Himang kay bisag dili ko personal na kaila niya kanunay kita niya sa multimedia. Nakuyawan pud mi sa hitabo. Pero in general, kuratan mi Ma'am Jo kay murag una puta ba nga matay no? Dali ra man kayo. Dali ra kay kinabuhi kutloon ba? kita niya. So dili bahin kay I'm sure na naman ko investigasyon na tabuan. So ato na ning isalig nila sa bahin sa iya. O isang fiscal bahala ng fiscal sa to appreciate pero generally base sa revised penal code bahin na ni ang murder o homicide no. Kini normally naay namatay. Kung naay murder naay namatay ug napoy nagpatay. Parehas nilang duwa sa homicide o murder naay namatay ug naay gipatay. Mag-differ na diha sila kung giunsa pagpatay. Dire sa murder naay gitawag og qualifying circumstances. So kato ng treachery, sabot ka na bang patalikod nga gipatay, napo use of superior strength kanang bayi versus laki mas kusgan ba ang assailant or bata versus adult dayon na po'y gigamitan o ganang nagpatabang siya mga armaments so ang nagpatay na po siya kauban ng mga armado dahil na po'y gipatay siya pinagi sa kanang immediate premeditation kana bang giplano ba before sa gipatay giplanohan na daan o kana pong gigamit po ang mga kana ang basta nang nahitabo nga sunog ug naay mga lunop then dihan niya gibuhat ang iyahang plano aron ma-execute niya nga limpyo og kana pong gigamitan niya mga pamangagi nga kanang walay dili na makadepinsa ang iyahang biktima para sa nang kapusondaan patyon or gamitan niya mga tools nga mas powerful para sa nang nasa armas ang iyang ipatay wala so diya nga mga circumstances mosulod daya ang elements sa murder. So kung wala nang mga elements, bisag asa na kung wala, muhagbong na siya dito sa homicide. Ang importante lang lang taon diha nga naay gipatay, naay nagpatay ug naay intent nga patyon siya. Kaya kung wala intent, di na po na siya mahagbong sa homicide or murder. Di po pwede nga walay nagpatay kay palitan namatay siya while natulog, walay murder, wa po'y homicide. Kung gipatay niya directly yang asawa or bana wala po murder o homicide kay ang tawag na is parricide. Okay. So diha lang taon sa murder kung naa ba ning mga qualifying circumstances. Kung naa ni any of this kanang tanan nga mga qualifying mahimo siyang murder. Ang dakong kalainan ni Ma'am Jo kay ang murder mas taas siya penalty. So reclusion perpetua. That is 20 years to 40. While ang homicide is from 12 and 1 day to 20 years. Dayon ang usa pa gyud ka advantage kung homicide pwede mapiyansahan. Okay. So, muna akong pautan nato ni ang murder makapiyansa ba? Di makapiyansa Ma'am Jo no. Pero kuan na siya man tungod kay under the constitution man gud ingon man gud diha sa mga capital offenses dili katungod no dili a matter of right ang pagpiyansa no pero bisan pa og niingon ng constitution nga dili sa matter of right under the rules of court po dili po sa matter of right pwede nga mag-file ang akusado o petition for bail or application for bail sa korte no didto sa petition or application for bail mo-order ang korte ngadto sa fiscal ngadto sa prosecutor nga to prove nga evidence of guilt is strong batok sa akusado. Kung mapamatud-an nga evidence of guilt is strong batok sa akusado, pwede nga balibaran sa korte ang iyang application. Dili kapinsahon sa korte ang akusado. Pero kung pag hearing sa application for bail failure on the part of the prosecution
nga i-prove nga evidence of guilt is strong, wa niya mapamatudi nga evidence of guilt is strong, ang korte i-grant niya ang petition for bail o iyang i-allow iyang tugutan nga mopiyansa ang akusado, no. Of course, subject sa kanilain pang mga conditions so kanang mga flight risk, paglaing krimen o guban pa, no. Apan generally kung dili mapamatud-an sa prosecution nga evidence of guilt is strong, pwede siya nga magpiyansa. Okay. At yung nabay criminal liability under VAUSI kung pakyas o dili ka provide og financial support ang bana? Naabiya gyud. Si Atty. Aras ani nagkabira na ni daghan ni si Bawsi. Tawag na kung ulay unsat mo wise support. Ako naabay criminal liability under VAUSI kung pakyas or dili ka provide og financial support ang bana. Usa na Basta kay bana og asawa. Bana kasawa. Bana asawa pud apil pud ay. Lahi tong bana dayon tibak. diya sa bawo si Ma'am Jo na ang elements usa diya sa katong economic abuse. Okay. So kung economic abuse ka ng failure sa part sa bana or sa asawa paghatag o financial support, labi na silang mga anak. So usa na sa grounds para ma-file ang bawsi again sa husband or sa husband, no. Okay. Natay pangutana diri attorney sa atong page. How about Attorney Felix kining mga kasambahay nga gamay kay og sweldohan tag 5,000, 3,000, 4,000 wala mang increase, wala man gali SSS ug PhilHealth. Ang ngayon lang taon diha Ma'am Jo, no. Ako na balaan mo god na ay separate nga balaod para sa kasambahay no. Kasambahay law, no. Kung kinahanglan tingali basin niabot na ang panahon para i-amendar ang balaod, no. Or kung makampo ta basin daig mo pasar tong 200 peso wage increase di ay basin og across the board to siya nga covered ang mga katabang na bes panimalay, no? So inana nga sitwasyon balaod gihapon ang gikinahanglan. Attorney, ang pag-execute ba sa affidavit of desistance nagpasabot nga dismiss na ang kaso nga gi-file? Si Tony Aras pero may nasa mga desistance Affidavit lang na mama subject for appreciation pa kung asa i-file kini sa prosecution fiscal level, so appreciate pa na sa fiscal kung angayan ba niya dawaton or i-dismiss niya ang kaso. Kung sa korte po, kung i-file sa korte, angayan po na nga i-appreciate po sa judge kung iyabang i-grant ang desistance kay pwede manggod ang kaso mo padayon bisag wala pa complainant. Basta lang ma-prove sa prosecution ang guilt sa accused. Labi nagnapay lang mga witnesses. Labi nagnapay. So kuli dahil ni subject pa ko appreciation. So bisa pang mag-file og mag-execute affidavit of desistance di pa din na assurance. Di na automatic Ma'am Jo, no. Kay matod pa sa Korte Suprema manggod ang kanimo mga desistance manggod. Ang word nga gamit to frowned upon. Sabot pa sa attorney. Mangunot ang agtang sa taga-korte ba? Kung resistance mo ay i-present mo dito, no? Ngano man tungod kay ang ordinary human experience manggod, basin dili voluntaryo ba? Dili voluntaryo, no? Ang paghimo sa maong resistance. Namo nang ang may tabo diha karon kung doon na may affidavit of desistance, pwede nimo na i-submit to korte. Pero tong gingon attorney, subject to appreciation sa huwes kung tinuod ba ni, dayon wa ba ni gipugos o maghadlok, dayon kung doon na pabailain nga mga testigo. Gawas aning ning atras kaso ning deceased, pabailain mga testigo nga pwedeng mahimo gamiton sa prosecution para pamatud-an ang krimen. Kay kung wala na, posible mo order og dismissal ang korte. Or ang lain nga pamaagi, schedule gyapon sa korte ang mga hearing, dili mo tunga sa pipila ka mga hearing ang complainant tungod kay nagdesistance man siya, mo conclude ang korte nga di na gyud interesado pa ipadayon ang kaso wa na testigo ang prosecution og dihang dapita panahon na pwede na nang i-dismiss na. Okay. Attorney, bawal ba makikommunicate sa respondent o petitioner sa cellphone during and after sa investigation sa, kung correct me if I'm wrong sa pronunciation, collusion of annulment? Collusion. Oh, yes, attorney. Kung ako, no, kuha na siya ka ng sa tinuod lang, di man mo bawala, no? Wa man mo may prohibition mag-communicate mo diha. Pero ang importante man gud diha panahon sa non-collusion investigation nga himuon sa prosecutor, makita sa prosecutor nga pinagi sa Solicitor General pinagi sa prosecutor, makita sa prosecutor nga wala mo magsabot-sabot magpa-annul mo. Mura man agod, bawal man gud nga sabot mo magpa-annul mo, mura magkamo mo ay magbuot kung gusto sa mahuman ng inyong kasal, no? Kay matud pas family ko definition sa marriage, not a special contract of union between a man and a woman, no stipulations. Ang stipulation not subject to the agreement of the parties. So kung makakita gani ato ang prosecutor diha, ang atong soldier ng prosecutor nga nagsabot-sabot mo, recommend siya dito sa korte i-dismiss ni kay violation ng ilang gihimo.
Pero mag-communicate lang. Pero ayaw mo pag-isgot, ayaw mo pagsabot nga, okay ra mo nga magbulag mo, pinagi sa iyong petition for annulment. Ilang dapita mo ibawal. Katapusan pangutana, attorney, nga lang dili pwede mapriso ano na kasong slight physical injury. Dili pwede mo. Oh, di pwede, mapriso ba na, attorney? Ano yun ay silot preso, God. Oh, sige nang mga tana good. Sabot ningali nga, kuhaan kanang dili mapriso, tungod kay dunay probation, man God. Okay. Kita nga probation law. Ang probation law nag-ingon nga katong ang tuyo ba to save human material ba? Naganog chance nga magbago. Dayon pwede nilang serbisyuhan ang ilahang mga silot preso sa gawa sa presuhan during probation na siya no. Pero ang usasad sa mga elemento mo sa probation kinahanglan nga ang imong nahimo nga sa laod ang silot less than 6 years. Kaya kung lamo sa unom ka tuig ang imong silot dili ka maka-apply og probation. Ikaduha pod gawas nga less than 6 years ang silot, kinahanglan pod nga wa po ka makombikto sukad. Wa ka makombikto sa una, no? Sa miagi. So, dihang panahon na, pwede ka mo apply probation. Mo nang tubag, ngano ang slight physical injuries cases, nganong di mapriso. Dili bugat. Bugat siya man gihapon, no? Kahit naman gina sa silot preso. Pero, pahimuslan mong god nato ang probation law para nga serbisyuhan nimo imong sentensya sa gawa sa preso. Okay, so mo ito yung mga pagpaklaro ha. Alas 7:03 na mga... Bag sa despuas pa kayo, hindi mapriso mo eh. Pero nalang na-probation. So, alas 7:03 ng Taknas Buntaga. Ang pangutanan na to sa tumasuking tigpaminaw paigo ba ang 200 pesos nga salary increase sa mga pribadong empleyado sa mga pribadong, of course, pribadong sektor. Ang makatubag, ang best commenter, ato nang pilian o niya, Attorney Felix, Attorney Jam, o guwa naman tayo igong oras, gumika kay, gamay ra kayo sa ka-oras, dagan unta kay tang hilisgutan na, dagan pa untang mga comments, nga tayo natong hatagag pagtagad, hangtod sa sunod higay na lamang, Attorney Jam, katapusang mensahe na to sa tumasuking tigpaminaw. Salamat kayo, labi na sa ko ang mga kaparintiyan sa Lupisay na sa Occidental, ako mga igsoon diha, akong mama, then ako pong igsoon res pagadian, o mga parintis kong asawa sa Liquid sa mga Lusor. Kita na itong mga igsoon sa buhat. Igsoon mga, syempre, ang imong mga kauban sa buhat, mga bashers po niya, Attorney Attorney Felix. Good morning sa tanong mga sukin at paminaw. Hinawaton ta kung sabaduhan nakahatag mignidot ng mga kasayura, no? Nakatabang pud mi sa inyo para pagporma sa inyong pangunahuna o opinion kabahin sa mga nagbagang issues nga itong giatubang sa pagka. Kaya po si Attorney Felix Clanty Jr. Sa sunod Sabado. Good morning. O bago tayo naglangkob sa programang Batas ng Bayan sa DXPR, RMN 603 o 96.7 IFM News Pagadian. Ingon man sa atong Batas ng Bayan page ay kalimti mga kasama kong mga ka-idol. Doon na YouTube channel ang Batas ng Bayan. So subscribe sa atong Batas ng Bayan nga official YouTube channel. Sa ngalan ni Piara Juman na 18 Bel Kibra, ako si Piara Juman 41 Joan Guangco, reaching millions nationwide and worldwide for 72 years. Tatak RMN! Usapang batas ba ang hanap mo? Gabay o payong legal ba mula sa isang abogado? Alamin ito sa Batas ng Bayan. Batas ng Bayan. Alamin ang mga karapatan, dumulog at makinig sa Batas ng Bayan. Ang programang magbibigay ng malinaw